Malapit na din yung birthday ng asawa ko mga tol. Ngayong February 26 po pala yung birthday ni Dimple. Kailangan ko talaga na mailigtas ko yung anak ko para gift ko na rin sa kanya. Dala ko yung anak ko sa pagbaba namin para gift ko na rin sa kanyang kaarawan yung kaligtasan ng anak namin. Maligtas ko para mapakita ko sa kanila kaya ko sila proteksyonan at kaya ko sila paglaban. So yun mga tol, isang mapagpalang araw po, mapagpalang tanghali. Dito po ako ngayon mga tol, hihinaan ko lang yung boses ko kasi yung pagsunod ko kay Brad Arnel mga tol, kay Commander Arnel mga tol. At nandito ako ngayon nagtatago mga tol. Baka magtaka kayo mga tol kung bakit matagal na nasundan yung video ko. Dun sa paghiwalay namin ni Brad Ray mga tol, yung nagpahabol siya sa mga tauhan ni Commander Arnel, ni Brad Arnel, ay sinadya ko talaga na di mag-video mga tol para hindi ako mamonitor ng mga kalaban. Hindi ako mamonitor lang na nakasunod ako sa kay Commander Arnel. Sinundan ko sila papunta sa nilalagyan ng mga bata mga tol. At ito ako ngayon, di kalayuan, ay nagtatago ngayon para magmasid at tingnan kung nandito ba talaga yung mga bata, nandito ba talaga yung anak ko o kung sino man na nandito, anak ni Brad Ray. Huwag kayong magalala mga tol, baka sakali na may mangyari man ngayon, kung mangyari man ay hindi nila ako makikita mga tol. Ginamit ko na yung tagulilong ko kanina pa kapag dating ko dito. At sila Brad Arnel, Commander Arnel ay nandun sa unahan mga tol. Nandun yung patungo sila, doon sila patungo. At iwan ko kung diyan ba sila talaga mag-standby o nandyan na ba talaga ang sinasabi nila na nilalagyan nila ng bata. Distansya lang muna ako dito mga tol. At hindi muna ako sumunod agad doon. Baka may patibong na naman na nakalagay sa pagsunod ko sa kanila mga tol. Ay maraming patibong na iniiwasan sila Brad Arnel. Nagdubli ingat, nagtipli ingat ako mga tol. Hindi ko talaga sila dinikitan, hindi ko talaga sila nilapitan. Talagang dumistansya lang ako kahit nakatagulilong ako. Dumistansya lang ako kasi ramdam ko po na ito na po talaga yung pagkakataon na makasakali na makita ko yung anak ko, makita ko yung anak ni Brad Ray. Ano yung pagkakataon mga tol na makumpirma ko at makagawa ko ng kilos para iligtas ko talaga yung kung sino man yung makita ko na bata dyan. Anak ko ba? O anak ni Brad Ray. Actually mga tol, marami po yung tauhan ni Brad Arnel, ni Commander Arnel mga tol. Marami siyang mga tauhan na pinakalat. Di lang muna ako talaga lalabas dito mga tol sa tinataguan ko. Wala naman problema kasi may nakasalipod naman na mga damo dyan. Hindi nila ako makita kung pagkasakali na papunta sila dito, kung babalik sila dito. At talagang nakatagulilong naman ako. Ngayon mga tol, sobrang pagod at gutom ko na mga tol. Wala na akong pagkain, naubos ko na. Last na talaga yung kinain ko kahapon na pagkain. Talagang sinamantala ko mga tol. Hindi talaga ako nag-video ng ilang araw para hindi talaga ako mabulabog, hindi talaga ako mamonitor ng kalaban. Kasi ito na talaga yung pagkakataon mga tol. Mailigtas ko talaga yung anak ko at saka anak ni Brad Ray, kung sino man yung nandito. At sa ngayon mga tol, pilit ko na kontakin si Brad Ray. Hinahanap ako ng signal. Kaso dito sa kinaroroonan ko ngayon ay hindi ako makakita ng signal mga tol. At di rin ako pwede na lalayo dito mga tol kasi sabi ko na nilang kalayuan ay nandyan na sila, Commander Arnel, sila Brad Arnel. Doon talaga sila patungo sa kinalalagyan ng anak ko at anak ni Brad Ray.
Talagang mananatili ako na sa ganitong distansya mga tol. Medyo mahina na yung katawan ko mga tol kasi wala akong kain. At wala na rin akong tubig. So, once na makita ko talaga na ang mga bata nandyan, talagang sikapan ko, nakakayanin ko na iligtas sila. Baka sakali man talaga na papayagan ng Panginoon, ako yung ang lakas ko yung magagamit ko sa pagligtas kanila. Pero tingnan natin sa unahan mga tol, baka lumakad na sila. Ilang oras na rin ako nandito, ilang oras na rin ako nagmas dito. Wala pa akong narinig na boses ng bata at boses ni Commander Arnel, ni Brad Arnel. Basta ang paghinto ko dito, ang sabi nila mga tol na di na lang daw kalayuan talaga, pinalalagyan ng mga bata, ng bata. Kaya nung narinig ko yun, naisip ko na dumito muna ako. Dumistansya talaga. Isip ko. Yung boses. Yung boses ko narinig mo ito. Diyan sa unahan mga tol, diyan ko naririnig yung sinasabi nila na baka nandyan na daw yung bata. So di pa rin ako magpapakon sa kanilang mga sinasabi-sabi mga tol, kasi alam natin na yung bandido ay may mautak rin yan. Huwag tayo masyado na lalapit at maniwala sa mga sabi-sabi nila. Ramdam ko talaga mga tol, totoo yung nila, mga sabi-sabi nila. Distansya lang talaga ako dito. Wala akong nakita dito sa unahan. Baka ano na yung nangyari. Kaya nga po pala mga tol, huwag niyo pong kalimutan na i-share itong video na ito kay Brad Ray. Kung saan siya banda ngayon, sana ay nandito rin lang din siya sa malapit, para baka sakali na ano mangyari ay makapag-respect sa akin. Wala na rin akong balita kay Brad J. Ward mga tol, kasi sabi ko nga na pinupokus ko yung atensyon ko sa pagsunod sa kalaban. Pinupokus yung atensyon ko na pagsunod sa kila Commander Arnel. Hindi talaga mawala sila sa paningin ko, para hindi ako makalayo, hindi nila ako maiwan. Di lang kay Brad din yung i-share nyo itong video mga tol, i-share nyo sa lahat ng mga kasamahan ko, kung baka sakali na dito lang din sila, kung saan man sila sulok ngayon, malaman nila yung kung ko dito ba, kalagayan. Maraming salamat po sa mga nag-abot na mensahe, sa mga nag-abot na mensahe tungkol kay EJ. Alam ko na po, na-hypnotize po siya ni Commander Bagnot at may pinalunok sa kanya. Salamat talaga sa pagpaalam sa akin. Lalo na mag-iingat ako mga tol, kasi hindi natin alam, baka biglaan na sumulpot dito yung mga kalaban. At saka doon Kilaw, nakita ko yung video ni Kilaw at nag-comment nga ako doon sa isang video niya. Mag-ingat siya kasi nakatakas siya sa kalaban. Malaking malaking ano yung tawag yan, malaking swerte na yon kasi nakaligtas sa kamay ng mga kalaban.
At dito talaga ang problema ko sa ngayon ay dahil ako lang mag-isa. At si brother ay di ko talaga makontak mga tol kasi ang signal dito ay mahina talaga. Walang mahagip na signal yung cellphone ko. Sana maligtas ko talaga yung anak ko sa lalong madaling panahon, lalong madaling araw para makababa ako sa buwan na ito kasi malapit na din yung birthday ng asawa ko mga tol. Ngayong February 26 po pala yung birthday ni Dimple. Kailangan ko talaga na mailigtas ko yung anak ko para gift ko na rin sa kanya na dala ko yung anak ko sa pagbaba namin para gift ko na rin sa kanyang kaarawan yung kaligtasan ng anak namin. Maligtas ko para mapakita ko sa kanila kaya ko sila proteksyonan at kaya ko sila ipaglaban. Kawawa rin yung asawa ko mga tol. Iwan ko kung ano na yung kalagayan niya doon ngayon. Yung last na nagkausap kami, grabe yung iyak niya, grabe yung hiling niya sa akin na sana hindi pa mabot yung kanyang karawan, makababa na kami ng anak ko at mailigtas ko na, makasama ko para di bali na wala daw handa. Ang importante na yung anak ko, ang anak namin ay dalandala ko sa pagbaba para di bali na wala siyang handa. Importante yung buhay ng anak ko ay maligtas at madala ko sa pagbaba. Ang sabi niya na bahala na, basta yung anak natin gawin mo yung lahat para maligtas mo yung anak natin at kasama natin sa kaarawan ko. Masakit sa dibdib mga tol na isipin. Ganun talaga yung gusto ng asawa ko, yung kaligtasan na talaga ng anak namin. Kahit wala na daw siya ng handa ay walang problema kung makaluwag-luwag man ako, kung makasakali na may blessing man na darating, di rin ako papayag na wala akong maibigay sa kanya na handa, wala akong maibigay na gift sa kanya kasi sa darating na birthday niya. Yan din po yung araw magkasama kami ulit sa birthday niya, first na birthday niya na magkasama kami ulit. Sa mga nangyari sa amin noon, ilang kuwan kami na hindi nagsasama. Yung sa akin, yung birthday ko na tupad ko po na nagsama kami ng birthday ko na buo, at yung birthday ng anak ko magkasama rin kami na buo. Kaya ang gusto talaga ni Dimple, ng asawa ko, ay magkasama din kami lahat sa kaarawan niya sa birthday niya. Katulad sa amin ni Cyrus sa akin. Yung kaarawan ko, ng kaarawan ni Cyrus ay kasama kami buo. Yan talaga yung pagsisikapan ko mga tol ngayon. Mailigtas ko talaga yung anak ko na walang mangyari. At ligtas talaga 100% na walang galos. Pa rin ko talaga na i-gift ko yan kay Dimple. Gift ko sa kanyang birthday yan. Gift ko sa kanyang birthday. Promise ko rin sa kanya, basta makaluwag-luwag at may mga darating na blessing, talagang bibigyan ko siya ng handa. Kahit konti lang, basta importante. Kasama namin yung anak ko. Kasama namin yung anak namin. Cake at saka manok lang, okay na po yan. Basta may ihahanda lang. May ipapalihi sa kaarawan ng asawa ko. Kaya di katagalan siguro mga tol, dandahan siguro ako na gagapang dyan, pupunta dyan. Ilang oras na ako naka-standby dito. Nagtaka na rin ako kasi walang boses ako. Wala man lang ang boses na narinig. Wala man lang kahit boses ni kalaban. Boses naman lang ng bata. Nagtaka lang ako mga tol. Kaya nga po pala mga tol, pagpasensyahan nyo na po yung iba na nag-message sa akin na di ko po na re-replyan, di ko po napansin.
pasensya na po kasi marami talaga akong problema na pinapasan ngayon. Maraming trial sa buhay ko talaga. Dapat ko na i-handle, kakayanin. Sana matupad talaga yung pinangarap ko. May pangarap kasi ako mga tol. Pangarap ako sa buhay ko. Pangarap din ako sa pamilya ko. Na sa pagbaba ko, sana matupad ko talaga yung pinangarap ko na sobrang tagal ko na pinangarap. May mga sinabihan ako na solid na suporta sa akin. May nakakaalam kung ano yung pangarap ko. Yun lang talaga yung gusto ko matupad mga tol. Sana ay matupad yun. Talagang buong buo na talaga yung pagkatao ko kung matutupad yung pinangarap ko na pangarap. At yung kaligtasan ng anak ko, yan din. Isa sa pangarap ko yan. Kung maligtas ko man yung anak ko, talagang di na ako papayag na makalapit pa yung mga bandido sa bahay, sa kubo ko. Sabi ko naman sa inyo na may nilagay ako doon na di na makalapit yung mga bandido, yung mga kalaban sa kubo namin. Malayo pa lang ay wala na, hindi na nila makita yung kubo ko. At yun mga tol, dandahan ako ngayon sa paglalakbay. Kasi ilang oras na talaga ako dito at wala akong narinig na kahit boses man lang ng mga kalaban. Kasi dyan lang talaga sila patungo kanina. Nagtaka lang talaga ako kasi biglang tumahimik yung paligid. At dandahan ko rin na gagapangin siguro para makumpirma ko kung nandyan ba talaga yung anak. Kung wala man, may tayong magawa mga tol. Patuloy pa rin tayo sa paghanap sa kanila. Yan mga tol, dandahan ako mga tol. Huwag niyo po sanang kalimutan i-share ito kay Bradley mga tol.